So mga tol, magandang balita po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat hindi lang po si Yomar Marcial ang maglalaro sa 2024 Paris Olympics. Bukod po kasi kay Marcial mga tol, qualified na din po si Carlo Paalam sa 2024 Paris Olympics. Matapos siyang magwagi sa laban niya sa Olympic Boxing Qualification Tournament na ginaganap sa Thailand. Matapos niyang talunin si Sachin Siwats ng India via unanimous decision sa men's 57 kilograms. Hindi lang yan mga tol, pati ang female na si Nesty Petesio pasok din sa 2024 Paris Olympics. Mukhang malaki po ang pag-asa ng Pinas na makasungkit ngayon ng gintong medalya. Sana may makalusot sa kanilang tatlo. Samantala, kung may magandang balita, may malungkot na ibabalita tayo dahil ang Pinoy na si Rodex Piala na napalaban sa bansang Thailand noong June 1, natalo po siya via unanimous decision sa kamay ni Japanese Kenji Fujita. Bigo pong masungkit ni Piala ang titulong WBA Asia Pacific Featherweight. Dahil sa talo ni Piala mga tol, meron na po siyang isang talo sa professional boxing career niya. Bumagsak na ang record niya sa 10 wins and 1 loss with 1 knockouts. Habang nananatili namang walang talo si Kenji Fujita, umabante na ang record sa 7-0 with 3 knockouts. Sa ibang balita naman mga tol, Casimero may panibago na namang banat sa offer sa kanya na 1 million pesos para labanan si Jonas Sultan sa rematch. Wika ni Casimero mga tol, kainin daw nila yung 1 million pesos. Sabay pakita ni Cuadro Alas ng Jollibee na ang laman puro pera. Birada pa ni Casimero mga tol sa comment section, mga bata na lang daw nila ang paglabanin. Si Sultan versus Carl-James Martin na lang daw. Malamang daw kasi mga tol, papayag itong si Martin at Sultan sa 1 million na premyo. Sa ibang balita naman mga tol, matapos pong matalo ni former heavyweight world champion Deontay Wilder sa kamay ni Zhilei Zhang ng China, kung saan technical knockout ang sinapit niya sa round 5. Marami nga pong expert ang nagsasabi mga tol na panahon na daw para isabit ni Wilder ang kanyang gloves. Wala na daw dapat pang patunayan si Wilder sa boxing. Ibang-iba na daw kasi ngayon si Wilder at hindi na katulad ng dati. May mga nagsasabi naman mga tol na sobrang gaan daw kasi ni Wilder, kaya daw madali itong man-knockout. Tumimbang lang kasi si Wilder mga tol ng 214.6 pounds habang si Zhilei Zhang tumimbang ng 282.8 pounds sa weigh-in. Kaya kung mapapansin daw mga tol, kapag tinatamaan si Wilder, nayayanig siya. Nabawasan din daw ang power ni Wilder dahil sa pangangatawan niya, habang si Zhilei Zhang napakalaki daw talaga. Kaya nakakaya daw tanggapin nito ang suntok ni Wilder. Samantala mga tol, dahil tagumpay na nadepensahan ni Dimitri Bivol ang kanyang titulo, ang WBA at IBO Light Heavyweight World Title, dito kay Malik Sinad. Mukhang tuloy na po ulit ang laban ni Dimitri Bivol dito kay Unified Light Heavyweight World Champion Artur Beterbiev. Paliwanag po kasi ng kamahalang Turki Al-Alsik ng Saudi Arabia. Sa October 12 umano ikakasa ang laban ni Bivol at Beterbiev. So si Beterbiev nga po dapat ang kalaban ngayon ni Bivol, pero dahil na-injured itong si Beterbiev, napilitan siyang umatras sa laban. Kaya si Malik Sinad po ang nakalaban ni Bivol.